Well, magandang gabi po mga kababayan. Nagbabalik po ako, ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Ang Sultana na walang corona. Natatawa po ako kasi meron pong isang vlogger na nanggagalaite. Gigil na gigil po. Halos magmura doon sa mga detractors daw ni BP Sara. Nagagalit po siya dahil binabatikos ang kanyang Panginoon. Alam nyo, kapag mas marami po ang bumabatikos, kapag mas marami ang naniniwala na mayroong mali, mayroon talagang mali. At yung mga nagtatanggol kay Sara ay iilan lang. At sa palagay ko, yan po yung mga tagapagtanggol na yan, mga bulag na tagasunod, mga bulag na nagmamahal, walang nakikitang bahid. Parang mali naman po yung pagkakaintindi nitong vlogger na ito na love is blind sa mga Duterte. Sobrang nanggigigil kasi sinagot daw lahat ni Sara yung mga katanungan. Kaya nga po nagkagulo dahil hindi pinayagang magtanong yung gustong magtanong. Ang tinutukoy po kasi nitong blind follower na ito ay yung hearing ng DepEd. Hindi ko napanood yung hearing ng DepEd, pero ang sabi niya, ang napanood ko kasi yung sa OVP. Siguro nga, nasagot lahat. At nandoon din yung Makabayan Black, sila Castro. At nakapagtanong daw. Okay. Pero po, hindi po yung hearing para sa DepEd ang in question. Ang kinwestiyon po ng marami, including me, ay yung hearing, budget hearing, para sa Office of the Vice President. Hindi po yung DepEd. Nagkakamali po kayo. Yung budget hearing ng OVP na sabi ng mainstream media ay naganap lang daw natapos sa loob ng 15 minutes. Yung DepEd hearing, ilang minuto kaya o ilang oras? Ang pinag-uusapan po dito, yung hearing sa OVP na nagpresent lang si Sara ng kanyang mga itemized na pagkakagastusan doon sa hinihinging budget na tumataging-ting na 2.38 billion. Not million ha, billion. Nakapagtataka, di ba? Pero hindi po yan yung question, yung 2.3 billion kasi ipinasa po. Kaya doon nga nagingit-ngit yung iba kasi bakit sobrang pasado agad? Ipinakita lang yung slide ng kung saan gagastusin, push, boila, pasado. And then after that, eto nang pumasok na ang Sandro Marcos na tinerminate yung hearing. Na after that presentation and approval of the budget for next year, yun po ang pinag-usapan.
to follow na sana yung pagtatanong nila Castro tungkol sa 125 million na inubos daw last December 2022 sa loob lamang ng 19 days. Yun po ang kino-question ng Makabayan Black. Hindi po ako tagahanga ng Makabayan Black. Nililinaw ko lang po kung ano yung naging issue. Hindi po yung tungkol sa DepEd. Naliligaw po kayo, yung utak nyo. Ang issue po ay yung tungkol sa 125 billion na ginastos na hindi maipaliwanag kung saan ginastos. At yung 125 million na yon ay sa department ng Office of the Vice President, hindi sa DepEd. At yung dyan sa DepEd na Intel Fund na 150, para sa akin po ay okay na yon. Hindi po ako magko-question doon kasi totoo din naman na kailangang budgetan yung tungkol sa mga recruitment. Okay yun. Wala yan. Hindi po yung DepEd ang issue. Ang issue ay yung sa OVP. Na yung 125 million na yan ay budget pa noon sa nakaraang Vice President. Para kay ano pa yun? Kay VP Lenny pa dati na hindi naubos. Or nung ang kwento nga po ni Castro, dahil sila yung nagbusisi niyan. Hindi lang basta sila lang nagbusisi dahil sa type nila, trip nila, kundi kasama daw po yung COA. Galing sa COA, kasama ang COA sa pagbusisi. Hindi basta ano lang yun, marites lang. Yun ang tinatanong, yung 125. Dahil napakalaki po ng 125 million. Sa sobrang pangangailangan ng pera ng bansa natin sa ngayon, 125 million, hindi maipaliwanag kung saan ang galing at kung saan dinala. Yun po ang issue na ayaw sagutin. Anong sinagot? Anong sinagot lahat? Ang sinagot lahat, according to you, yung doon, mga question sa DepEd. Hindi yung 125 million. Dito yun sa Office of the Vice President na issue. Makapagtanggol ka lang eh. Alam nyo, ano kaya nakakainis sa mga sobrang tagahanga? Wala nang nakikitang mali, wala nakikitang anomalya. Sobrang linis ng tingin nila. Di ba? Itong mga followers na ito ng Duterte, kahit na alam nyo na nagtatraidor ito sa bayan, nagtatampo pa kayo, nasasaktan. Anong masakit doon? Alin ang mas masakit na makita na ang sarili mong bansa ay ipinagkakanulo sa kalabang bansa? Itong mga pro-Duterte na ito, hindi nag-iisip eh. Baka naman napupunduhan na rin kayo ng China, kaya ganyan kayo makapagtanggol. Ito eh, nakakainis kayo. Naiinis kayo sa mga bumabati ko sa Duterte. Hindi ninyo nakikita ang mga sarili ninyo, kayo ang nakakainis. Hangang-hangang kayo sa mga taong yan. Sus, Mariusip. Wala kayong nakikitang mali dyan sa Duterte. Ano yan? Hindi nga makapagbigay ng paliwanag personal si ex-President Duterte tungkol dyan sa kontrobersya na kung sino ang nangako sa China na pagtatanggal ng BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ang nagpapapaliwanag ibang tao eh.
si Mijaldea, si Robin Padilla. Bakit hindi makapagsalita mismo itong Rodrigo Duterte? Bakit hindi yan makaharap sa media, makaharap sa taong bayan? Nananahimik. Ngayon, kayong mga tagapangtanggol ng Duterte, ano sa palagay ninyo? Guilty ba siya o hindi? Siyempre, sasabihin ninyo, hindi. Malinis ang puon ninyo. At itong si Sara, ang tagal na naghihintay ng taong bayan, even me, naghihintay ako ng public statement kung ano man ang masasabi niya tungkol dyan sa panghaharas ng China. May naririnig ba kayo na pronouncement? Wala, di ba? Tahimik ang mag-ama. Tapos sasabihin ninyo, ang buti-buti, sikat na sikat. Nagagalit yung mga nagbabatikos dahil sa kasikatan ni Sara. Sikat sa ano? Sikat sa inyo. Itong Sandro Marcos, isa rin. Kitang-kita ng dalawang mata ng matinong Pilipino kung ano ang nangyari doon sa budget hearing na yon. Na pagkatapos ng 15 minutes na presentation ni Sara, approve kaagad, sinundot kaagad ni Sandro na to terminate the hearing. Nag-o-object yung tao. Hindi ba dapat? Demokrasya tayo, di ba? Kapag may nag-o-object, kailangang pakinggan. Hindi ninyo pinagbigyan, tapos sasabihin itong nanggigigil na DDS vlogger na ito, hindi daw nakaporma. Anong hindi nakaporma? Hindi nila pinaporma. Di ba? Nagsasalita pa nga siya. Nag-o-object siya, gusto niyang magsalita, gusto niyang tanungin si Sara kung saan dinala yung 125 million. Pero anong ginawa ng mga kasamang mga nandoon ng mga bastos, including Sandro Marcos? Tumayo. Nagtayuan sila, nagbulungan, maya-maya, pinatay ang microphone. Ganyan ba ang demokrasya? Ano nangyari sa iyo, Sandro Marcos? Nung habang nagsasalita ka pa doon sa, ako, supporter ako ng Marcos ha, pero yung ginawa mo, Sandro, doon, nakapagtataka. Yan ba ang future president? Di ba ginugurum ka to be president sa 2034 ba? 32? Ganyan ba dapat ang maging pangulo? Diktador yung tingin ko sa iyo doon. Because of parliamentary courtesy, to the second highest office of the land, I move to terminate this hearing. And then I second the motion. Para kayo nagkutsabahan eh. Halatang halata. Scripted. Sabwatan. Kahit anong sabihin ninyong paliwanag, mga DDS vlogger, kitang-kita. Kitang-kita. Naka-video, on record, halatang-halatang pinagkaisahan ninyo yung taong nag-o-object. Again, nililinaw ko, hindi ako tagapagtanggol at hindi ako tagahanga ng Makabayan Black. Dahil sa pagkakaalam ko, mga galamay ito ng NPA. But this time, yamang hinayaan ninyo silang makasali. The fact na nandiyan sila sa Kongreso, binigyan niyo sila ng boses. Bakit hindi ninyo papagsalitain ngayon? What's the point na iniligay ninyo dyan yung party list kung hindi nyo lang naman pakikinggan? Ano yan, dekorasyon? Ayaw ninyo mag-participate yung tao?
Nagtatanong yung tao, binastos. Kitang-kita po, kahit nasa ano pang sabihin ninyong paliwanag na si Castro ang bastos. Dahil tinerminate na yung hearing, nagsasasalita pa. May objection nga yung tao. Don't you get it? Very clear. May objection yung tao. Mayroon siyang gustong itanong. Mayroon siyang gustong linawin. Napaka-importanteng bagay, hindi marites. Importanteng issue involving big amount of money. Huge money. Money ng taong bayan. Hindi money ninyo, Sandro Marcos. Nakapagtataka talaga kung bakit hindi ninyo hinayaang magtanong. At nandoon si Sara, hindi naman ikaw, Sandro, ang tatanungin, kundi si Sara. What if gusto rin naman ni Sarang sumagot? Dahil siya yung may pangalan na dapat i-clear. Siya yung kinu-question, hindi ikaw. Bakit mo binara? Ano yun? Kailangan nyong magpaliwanag sa tao kung bakit ninyo ginawa yon. Napakalaking, napakalinaw na pambabastos po yon. Ginawa ninyo sa tao. Kahit Makabayan Black yon, minority group, Pilipino pa rin sila at kasali sila dyan sa Kongreso. Member sila ng Kongreso na hinayaan ninyong sumali. Kaya ninyo pinasali yung party list na yan para makapag-participate. Diba? Ngayong nagpa-participate, ayaw ninyong bigyan ng pagkakataon. Itong Castro Group na ito, sila po ang naging representative noong general public na nagtatanong kung saan dinala ni Sara yung 125 million at kung saan yun galing. Diba? Saan yun galing? Yun pa ang malaking question. Dahil, according to the research of Castro, nanggaling pa yon sa Office of the President of the previous administration, meaning from the father of the now Vice President. There is really an anomaly. Napaka-questionable talaga. Office of the President, magta-transfer ng pera. Office of the President of the previous administration, magta-transfer ng pera sa Office of the Vice President na anak niya. See the baho? Diba? Very fishy. Yung 125 million supposed to be, dahil yun ay galing sa Office of the President, dapat sa Office of the President din yun mapunta kay Bongbong Marcos. Ninakaw. Di ba? Literally, ninakaw. Ibinigay sa anak. At ngayon, hindi malaman kung saan ginasta. Hindi na malinaw kung saan ang galing at hindi rin malinaw kung saan dinala. Yun po ang issue, hindi yung tungkol sa DepEd. Sige, ipagtanggol mo. Ipagtatanggol daw na. Sige, libre magtanggol. Demokrasya tayo eh. Sa kamera lang walang demokrasya. Diba? Maladiktador yung nangyari kahapon. Nakakahiya po kayo. Mga taga dyan sa kamera, yung nag-hearing kahapon,
At itong si Sara Duterte isa rin. Kung ako si Sara, sasabihin ko, wait, tapusin natin. Sasagutin ko ang gustong magtanong sa akin dahil wala akong itinatago. The fact na tumayo ka rin, umalis ka, na mayroong gustong magtanong sa'yo, anong ibig sabihin nun? Di ba? Kung talagang malinis ka, hindi ka umalis, hindi ka tumayo, hinayaan mo, yung mga kasamahan mo, sinabihan mo si Sandro, huwag Sandro. Huwag nating tapusin. Hayaan mong magtanong, yung gustong magtanong, at sasagutin ko. Di ba nga mga kababayan, di ba dapat ganon? Ganon sana dapat ang nangyari, ang ginawa ni Sara, kung wala siyang tinatago. The fact na ayaw ninyong sagutin yung pag-motion ni Sandro na tapusin na natin, tapos na. I don't believe na walang kinalaman doon, ikaw, VP Sara. Nag-usap-usap kayo bago nag-hearing. Ganito ang gagawin natin kasi halatang-halatang planado. Halatang-halata. Pinagplanuhan. Dahil totoong may itinatago. Huwag kayong magmalinis. Hindi naman tanga ang tao. Ang tanga lang po, yung nagbubulag-bulagan dyan na walang nakikitang mali kahit meron. Konti lang naman yan eh. Bulag-bulagan. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na napahiya daw si Castro. Maitim na balak daw laban kay BP Sara. Anong maitim na balak? Baka si BP Sara ang may maitim na balak. Magalit ka dyan, kung manggigil ka dyan, kung magigil ka. Halos gustong manuntok sa screen eh. Napaghahalata ka eh. Mukhang napupondohan ka rin ng China eh. Naturing ang mga sikat na influencer na to. Yan ang dami-dami pa naman nilang subscriber, mga tagahanga. Pero yan ang inihahatid ninyo. Kakampihan ninyo yung halatang-halatang guilty. Hindi ko sinasabing guilty, halatang guilty. At ang paniniwala ko, talagang guilty yan. The fact na hindi hinayaang magtanong yung gustong magtanong kasi ayaw sagutin. Dahil mabubuking. Tama hindi. Tigil nga kayo. Natataranta daw sa kasikatan ni Sara. My goodness. Sikat saan? Sikat sa pagiging pro-China? Sikat sa dahil kasali doon sa kaso ng ICC? How I wish damputin na yan ng ICC. Hindi natin kailangan ng pangulong ganyan. At ikaw, Sandro Marcos, umayos-ayos ka. Ako, tagahanga ako at loyalista ako ng Marcos family. Pero kung ganyan ang gagawin mo, hindi magandang pangitain yan para sa isang future president. Ngayon pa lang nagpapakita ka na ng pagiging diktador. Hindi diktador ang lolo mo. Pero ikaw na apo, mukhang ikaw ang magiging diktador. Umayos ka, Sandro Marcos. Malayo pa. Marami ka pang kakaining bigas. Mayroon pang bali dalawa pang terms eh. Ayusin mo yung performance mo, Sandro Marcos. Papalata ka na
mukhang hindi yan hindi mga yapak ni Apo Lakay ang iyong sinusundan. Ako, supporter ako nung lolo mo at lola mo. Mga kababayan, nakaka-high blood. Masakit ang bato ko. Hanggang dito na lamang po at nakakadismaya. Marami pa rin nagkakagusto sa taong ay naku. Oh, Pilipinas. Maraming salamat po at sa panunood at see you in my next videos.